Si dating senador, tumakbong Vice President ni dating VP Leni Robredo, si dating Senador Kiko Pangilinan, ay nanawagan ng kalinawan. Yan. Naghahanap na ng katotohanan din si dating Senator Kiko Pangilinan kaugnay po sa naganap na halala noong May 2022. Ang statement niya, naghahanap siya ng katotohanan, naghahanap siya ng kalinawan kasi maraming mga issues ang lumilitaw, gusto niyang maliwanagan. Pero ayaw niyang magkomentaryo, iniiwasan niyang magkomentaryo, ayaw niyang gumawa ng premature na conclusion kung nagkadayaan nga ba o hindi. Ang sa kanya, gusto niya ng katotohanan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Actually, matagal na itong nating hinihintay na yung mga leaders ng oposisyon ay magsalita na, magsumuporta na sa laban natin para sa katotohanan. Matagal na natin itong pinapanawagan. So finally, nagsalita na si at least hindi man lahat ng leaders ng oposisyon, at least si dating Senator Kiko Pangilinan ay mataas na leader yan ng oposisyon. Siya ang pinakamataas na leader ng oposisyon, ikalawa sa pinakamataas na leader ng oposisyon kung pagbibasa natin yung 2022 elections. Ang tumakbong presidente ng oposisyon, ang pangunahing panbato ay si dating Vice President Leni Robredo. Si dating Senator Kiko Pangilinan ay ang kanyang running mate. So ngayon na siya ay nagsalita na, malaking malaking boses ito. Malaking boses ito, malaking tulong, malaking push para sa laban, para sa katotohanan. Kasi siya ang pangalawa sa pinakamataas na leader ng oposisyon at nagsalita na siya. Leader din siya ng Liberal Party. Bagamat hindi pa official statement niya ng Liberal Party, maaaring sabihin na ito na rin ay pagdadala ng sentimiento ng Liberal Party. Kaya natutuwa tayo dito sa development na ito. Isang magandang development ito. Finally, nagsalita na rin at kahit papano isang mataas na leader ng oposisyon. Matagal na natin tong pinapanawagan, matagal na natin tong hinihintay. Actually, ang hinihintay natin na magsasalita sana si dating Vice President Leni Robredo. Ang iba nga nating mga kasamahan sa paghahanap ng katotohanan sa nakaraang halalan ay iba na ang mga sinasabi tungkol kay dating Vice President Leni Robredo. Pero ako, sabi ko, huwag kayong magalit kay dating Vice President Leni Robredo. Irespeto nyo kung ano yung nararamdaman niya. Huwag natin siyang madaliin. Tapos may mga nananawagan na rin noon. Nasaan na kayo mga leaders ng oposisyon? Sabi ko, huwag tayong maging antagonistic kila VP Leni o sa leaders ng oposisyon. Magsasalita yan sa tamang panahon. Naghihintay lang yan ng timing. So finally, nagsalita na si dating senador at dating kumandidato sa pagka-vice president ni VP Leni na si Kiko Pangilinan. So malaking development ito. Magandang development ito. Natutuwa tayo na finally nagsalita na. At least hindi naman maliit na leader ng oposisyon yan, si dating Senator Kiko Pangilinan. Inaasahan natin sa susunod na mga araw ay may susunod pa na magsasalita na. At sana nga officially magkaroon na ng statement to stand ang mga partido
ang Liberal Party, ang Akbayan Party. Alam nyo kasi, sa mga political parties, ang Bunyog Party lang ang alam nyo po ang Bunyog, hindi po kami ordinaryong party list. Political party po ang Bunyog. At ang Bunyog mula pa nung June, mula pa nung May actually, nung May at June, nang unang lumitaw sila retired General Eli Rio para questionin ang nakaraang halalan, ang Bunyog Party ay nauna na kaagad na sumuporta sa kanilang panawagan. Hanggang sa ngayon, ang Bunyog ay kasama sa laban. At sa ngayon, kung nagsalita na si dating Senador Kiko Pangilinan, na mataas na leader din yan ng Liberal Party, sana maglabas na ng statement ang Liberal Party din. Ngayon, bakit kaya nagsalita na si Kiko Pangilinan? Unang-una kasi, itong mga nakaraang araw, marami pang mga, alam naman natin ang tinakbo nito, lagi ko itong dinidiscuss sa ating mga talakayan. Dito sa aking vlogs ay updated kayo sa mga developments na yan, sa pangyayari na yan. Mula pa nung panahon, mula pa nung May, June, July, August, September, lagi po basta't may developments, ina-update ko kayo. Hindi ko man yan inaaraw-araw, hindi ko man yan ginagawang daily topics, pero pag may development, lagi ko po kayong ina-update tungkol dyan sa issue na yan. Ngayon, alam naman natin ang tinakbo ng isyong ito. Nagsimula lang yan, nag-question sila retired General Eli Rio na bakit sa unang oras pa lang napakataas na kaagad ng transmission. Kumbaga 7 o'clock to 8:02 p.m., 20 million na kaagad, di ba? Yun yung pinagsimulan yan. At isa pa sa observation nila retired General Eli Rio, bakit yung vote margin, yung vote ratio ng presidente, lahat ng kandidatong presidente, consistent, hindi nagbabago. Ganon din ang vice president. So, yun ang mga tanong nila retired General Eli Rio noon. So, sinamahan natin sila sa mga pagtatanong na yan at pinanawagan nila retired Brigadier General Eli Rio na dapat maglabas ng transmission logs ang COMELEC para makita talaga kung anong nangyari. So, sumulat tayo noon. Ako pa yung abogado nila noon sa COMELEC. Humingi tayo ng transmission logs. Hindi binibigay ng COMELEC. Nung bandang huli, nag-file na ng petition for mandamus, sila retired General Eli Rio, mandamus sa Korte Suprema para orderan ng Korte Suprema ang COMELEC at ang mga telcos na i-preserve ang data, huwag i-delete. Ayan, yan yung mandamus. Nung bandang huli, nagbigay ang COMELEC, sabi nila transmission logs, tinanggap naman nila retired General Eli Rio kasama si retired Colonel Udunyo. Tinanggap yung sabi ng COMELEC transmission logs, pero sabi nila retired General Eli Rio hindi transmission logs yon, reception logs yon. Pero ginamit na rin, kahit naman hindi transmission logs yon, ginamit na rin nila retired General Eli Rio, pinag-aralan. At marami silang naging findings. Maraming naging findings. Ang kabilang sa mga findings na yon, una, ay bakit iisang private address ang ginamit? Bakit ang daming mga transmissions, iisang IP address? At bakit mahigit 20,000 na vote counting machines, iisa ang IP address? At private pa, yun. Medyo bago na naman na natuklasan yan ni retired Brigadier General Eli Rio. At dahil doon, marami na ang sumusulat tungkol dito. Dati sila Jarius Bundok lang ang sumusulat tungkol diyan. Ngayon, nagkaroon na rin ng column si Professor Randy David. Sabi ni Professor Randy David, kailangang malinawan dito kasi rigged ba talaga? Dinaya ba talaga? Minaniubra ba talaga ang nakaraang halalan? O ganun yung mga tanong na eh. Si Maria Ceres Doyo sa kanyang column, ganun din ang tanong. Ganon din ang tanong. Ano ba talagang nangyari? So ibig sabihin, lumalawak yung panawagan na malinawan. Ano ba talaga ang nangyari? O, yun yung siguro nakarating na rin yan kila dating Senador Kiko Pangilinan. So nabasa niya siguro yung mga articles na yan, mga columns ni Randy David, nila Maria Ceres Doyo. Hindi naman yan mga
bayaran ng mga columnists, mga ano yan mga respetado yan. Pero tandaan natin mga kabunyog, mga kababayan, sila Professor Randy David, si Maria Ceres Doyo sa kanilang mga columns, hindi naman sila nagsasabing nagkaroon ng dayaan. Ang sinasabi lang nila Professor Randy David at sa kanila Maria Ceres Doyo, mga valid, mga lehitimo itong mga nire-raise na issues nila retired General Eli Rio. Legitimate issues, valid issues ito. Ngayon, hindi ito pwedeng baliwalain ng COMELEC. Ganun yung nakikiisa kami sa panawagan na malinawan ito. Kasi, ano ba talagang nangyari sa nakaraang halalan? So, ganun yung hindi kahit sila Maria Ceres Doyo, kahit sila Kiko Pangilinan, sila Randy David, hindi naman sila nagsabi sa columns nila na nagkaroon ng dayaan. Ang sabi nila, gusto naming malinawan. Ito na nga, may statement na rin si Kiko Pangilinan. Pareho rin ito ng mga sinasabi nila Professor Randy David at Maria Ceres Doyo sa kanilang columns. Hindi naman si Kiko Pangilinan nagsasabing nagkaroon ng dayaan. Hindi naman siya nagsasabi. Ang sabi niya lang, legitimate, valid yung mga questions and observations nila retired General Eli Rio. So dapat sagutin ito ng COMELEC. Yun, malinaw po yun kung anong sinabi. Actually, ito na rin lagi yung pinupunto ko sa mga talakayan ko. Maaalala mo nyo mga kabunyog, sa simula't simula pa, ganyan ang sinasabi ko. Alam nyo ako, sa mga nakakilala sa akin, sa mga nakakasubaybay sa akin, sumasama ako sa laban na ito, mula pa man noon, June, July, mula pa, maaga pa. Sabi ko, kahit kila retired General Eli Rio, alam nila kung bakit sumama ako sa kanila. Ang sabi ko sa kanila, ayaw ko munang magsabi na dinaya. Ayaw ko muna doon. Saka na natin sabihin yan. Ang kailangan muna natin, panawagan para sa katotohanan. Ano ba talaga ang nangyari? Yun yung isulong natin. Huwag muna tayong mag-conclude ng nagkaroon ng dayaan. Yun yung sinasabi ko. Alam yan ni retired General Eli Rio. Kaya kayo, na mga nanonood sa akin, kilala nyo ako. Ayaw kong magbigay ng mga conclusions na wala akong basihan. Ayaw kong magbigay ng mga, kaya ako, sabi ko, sasama ako sa laban na to kasi gusto ko rin ng katotohanan. Yun yung panawagan. So, ngayon, finally, ganyan na rin yung sentimiento nila Kiko Pangilinan. Nauna dyan, nabasa natin yung column ni Randy David sa ni Ceres Doyo, naghahanap talaga ng katotohanan. Naghahanap ng kalinawan. Yan. Kaya nga, ang title ng Rappler, mga kabunyog, ang sabi ng Rappler, Pangilinan seeks clarity on 2022 poll results but avoids premature conclusions. Unawain natin. Huwag nating husgahan si dating Senador Kiko na bakit niya hindi pa sinasabi na nagkaroon ng dayaan. Okay na yan. Kung ang hinahanap lang muna ni dating Senador Kiko Pangilinan ay magkaroon ng kalinawan, clarity, okay na yan. Ang importante, sumasama siya sa boses ng maraming naghahanap ng katotohanan kung anong nangyari sa nakaraang halalan. Okay na yan. So, kung ako ang tatanungin nyo, anong positive, anong negative sa sinabi ni dating Senador Kiko Pangilinan? Ang positive dyan, malakas ang boses na yan kasi siya ang ikalawa sa pinakamataas na leader ng oposisyon nung panahon ng eleksyon. So ngayon na nagboses siya, hindi na yan pwedeng baliwalain lang ng COMELEC. Dapat seryosohin na rin yan ng COMELEC. Hindi naman ordinaryong leader si Kiko Pangilinan. Dating senador, dating tumakbong vice president, major contender siya sa nakaraang elections, kaya yung boses niya ngayon hindi pwedeng baliwalain lang to. So positive ito. Ang negative dito, ang negative na nakikita natin dito, sana dumami pa yung mga leaders ng oposisyon na sumama na sa panawagan ni Kiko Pangilinan. Sana. Kasi dapat maging stand na ito ng oposisyon, hindi lang ni Kiko Pangilinan. So dapat magkaroon na ng stand ang oposisyon.
tungkol dito. Kung ganun lang yung kaya nilang dalhin na panawagan na katotohanan o paghahanap ng kalinawan, okay na yun. Kahit wag nilang sabihin na nagkaroon ng dayaan, unawain na lang natin yun. Ang importante, sana yung buong oposisyon, mula sa left, center, bahagi ng kanan, ang ibig kong sabihin, yung mga leftists tulad ng Makabayan Black, tulad nila Leo de Guzman at Atty. Lux Spirito, tulad ng Liberal Party, Magdalo, Akbayan, dapat magsama-sama na dito sa panawagang ito para mas malakas ang boses, So sa ngayon, anong pwedeng gawin? Anong dapat gawin? Dapat itong statement ni dating Senador Kiko Pangilinan, sana ang LP maglabas na rin ng parehong pahayag. Iba rin kapag LP ang nagpalabas ng pahayag. Yan kasi statement lang yan ni Kiko Pangilinan. Kanyang statement yan. Sana mismong LP magsalita na rin. Kahit ganun lang ang sabihin, hindi naman kinakailangang sabihin ng LP na naniniwala kaming nagkaroon ng dayaan. Hindi. Kahit ganun lang, na katulad lang ng tono, ng tenor, ng sinabi ni Kiko Pangilinan. Sabi ni Kiko Pangilinan, hindi kami sa nagsasabi na nagkaroon ng dayaan. Ayaw naming pumunta sa premature conclusion na yan. Pero, yung mga nire-raise na issues, observation, seryoso yan. Dapat sagutin yan ng COMELEC. Yan. Kaya tama yun. Pero sana, yung iba pang grupo at iba pang partido, sumama na rin. Yung Tindig Pilipinas, yung Akbayan, Magdalo, Liberal Party. Para mas nagkakaisang boses talaga ng oposisyon. Pangalawa, tuloy-tuloy ang pressure. Tuloy-tuloy ang pressure sa COMELEC, sa Kongreso. Kasi dapat yung Kongreso magpatawag na ng investigation. Dapat magpatawag na ng investigation ang Kongreso. Lalo na yung mga Committee on Electoral Reforms. Ang House kasi, ang Kamara, may House Committee on Electoral Reforms yan. Ang Senate, mayroon din yan. Senate Committee on Electoral Reforms. Kaya lang, ang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, si Amy Marcos. Iwan ko lang kung magpatawag yan. Pero dapat, dapat magpatawag. Kasi dapat, tulad ngayon, yung nakatakas nga lang na preso sa OPDL, sa Bilibid, binigyan nila ng atensyon. Di ba? Di ba, mga kabunyog? Yung nakatakas na preso ng OPDL doon sa Bilibid, binigyan ng atensyon ng Senado. Di ba? Bakit itong bagay na ito na napaka-importante sa demokrasya ng ating bansa ay hindi bigyan ng pansin ng Kongreso? Dapat magpatawag na ng investigation. Kasi doon sa investigation ng Kongreso, ng Kamara at ng Senado, doon lang lalabas. Kasi ang nangyayari ngayon, magsasalita si Retired General Eli Rio, sasagutin ni Garcia, dapat magharap. Harap-harapan para walang sinungalingan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Yun ang hinihintay natin. Ngayon, malaki ang maitutulong ng pagsalitang ito ni dating Senador Kiko Pangilinan at lalong magiging maganda kung magsalita na rin ang mga political parties. Liberal Party, Akbayan Party, Magdalo, Makabayan Black, lahat. Magsalita na. Actually, kung maglalabas nga ng isang unified statement, unified call o panawagan, katulad, kahit ganun lang na sanabi ni Kiko Pangilinan, pipirma ang Liberal Party, pipirma ang Bunyog, kasi political party rin ang Bunyog, pipirma ang Makabayan Black, pipirma ang Akbayan Party, Magdalo, maganda yan. Mas magiging matibay. Sana ganun. Kasi dapat talaga, mapag-usapan na ito sa Kongreso habang may panahon pa para magkaroon ng electoral reforms. Kasi marami ang nagsasabi, attorney, dapat sa susunod na eleksyon magkaroon na ng pagbabago. Hindi pwedeng ganito pa rin ang laro sa eleksyon. Katulad nung sinabi ko nung nakaraang mga gabi. Yung paggamit ng private address, totoo yun. Wala yun sa specific na provisions ng batas na ito ay prohibited. Ito ay unlawful. Wala eh.
So, kung magkakaroon ng electoral reforms, mailalagay na yan. Ito, prohibited ito, unlawful ito. Bawal yung magkaroon ng man in the middle or device in the middle. O, dapat nandyan yan sa sa election law natin na aamyendahan. O, yun, dapat maisulong na natin yun. Okay, okay? So anyway, ganito. Ang dapat na gawin natin sa People's Movement for Truth, Justice and Reforms, sa grupo namin nila Retired General Eli Rio, ang dapat na gawin, magpalakas palalo, magpalawak. Itong naging pagboses na ito ni dating Senador Kiko Pangilinan ay makakatulong para tayo'y lalong lumakas at lumawak. Kasi marami ang nagdadalawang isip ng mga supporters ng kakampings, hindi sumusuporta kasi sa tingin nila, ay yung mga leaders nga natin hindi naman sumusuporta eh. O ito, nagsalita na si Kiko Pangilinan. Sana makatulong ito para lumakas lalo ang People's Movement for Truth, Justice and Reforms, saka yung movement para sa paghahanap natin ng katotohanan. Kaya lang, ako rin, ang masasabi ko rin dito, iwasan din natin yung maging arugante. Ibig sabihin, minsan din kasi yung mga nagsusulong ng panawagan para sa katotohanan, tulad niya, nagsalita si Kiko Pangilinan. Sasabihin na naman nila niyan, bakit ngayon lang? Hindi na tayo maiintindihan yan. Di ba? Pinapanawagan natin na sumama sila, magsalita na sila sa issue na ito. Tapos ngayon nagsalita, sasabihin natin, bakit ngayon lang? Ay, wala, hindi na tayo niyan maiintindihan kung ganyan tayo. Kaya dapat yung mga kasamahan natin sa movement para sa paghahanap ng katotohanan, huwag din tayong arugante. Huwag din nating inaaway ang mga leaders ng oposisyon. Nung panahon na hindi nagsasalita, inaaway natin. Ngayon naman nagsalita, baka mayroon na naman magsabi dyan. Bakit ngayon lang? Ang tagal-tagal na yan, ngayon lang kumilos. Huwag na. Alisin na natin yung mga ganyan. Saka yung arrogance na kung iba yung pananaw kaysa sa atin, sasabihin natin, traidor. Katulad ko, biktima ako niyan. Iba lang yung analysis ko o pananaw, sasabihin, traidor, makapili. Dapat iwasto natin din yan. Pangatlo, yung mga panawagan natin na hindi pa pinagkakaisahan at medyo mapanghati, halimbawa, may mga nananawagan ng civil disobedience, may mga nananawagan ng people power, may nananawagan ng boycott na, i-boycott na ang eleksyon sa 2025. Huwag na muna yun. Tapos, down with the illegitimate president. Pababain na daw si Marcos kasi illegitimate president. Huwag na muna yun eh. Huwag na muna yun. Darating tayo dyan. Ang kailangan muna ngayon, itong panawagan na ito nila Kiko Pangilinan, tama ito. Ito na muna yung pagkaisahan natin. Ito na muna. Kasi pag nanawagan na tayo na down with the illegitimate president, declare failure of election, hold a snap election, ay ano na yan? Magdadalawang isip dyan sumama, sila Leni Robredo, yung mga leaders ng oposisyon na iba, magdadalawang isip kasi ayaw din nila ng ganyang panawagan. Pero itong panawagan ni Kiko Pangilinan, okay to. Ito yung lagi kong sinasabi. Ito na muna yung pagkaisahan natin. Yung paghahanap na muna ng katotohanan. Yung pagpapanagot na muna sa COMELEC, bakit nyo ini-ignore ito? Yung pagpapanawagan na muna sa Kongreso, nasagutin nyo to, bigyan nyo ng pansin to. Doon na muna tayo magkaisa. Huwag na muna yung ibang mga panawagan na hindi pa napag-uusapan at pupunta tayo dyan, darating tayo dyan. Huwag tayong magmadali. Hindi natin to pwedeng kalburuhin. Yung pananawagan ng people power, marami kasing dyan, didistansya. People power, hindi kami sasama sa ganyan. Di ba? Mayroong mga ganun eh. Civil disobedience, boycott, kung ano-ano pang mga panawagan, wag na muna. Wag na muna natin yung patampukin yung panawagan na yan. Ito na muna. Tama itong sinasabi ni Kiko Pangilinan. Ang panawagan ay, COMELEC, sagutin mo to. Wag mo tong baliwalain. Kongreso, umaksyon na kayo. Ganon. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.